Ang title ng kwentong ito ay Mumbaki, ang mga alitaptap ni Tatang. Itong istoryang ito ay base sa mga totoong nangyayari sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na may deforestation o illegal mining. Oo, fictional to, pero siguradong makaka-relate kayo, lalo na yung mga kapareha kong lumaki sa baryo. Isa itong paalala na sa bawat sulok ng Pilipinas, may mga lupaing hindi basta-basta tinatahak. Mga gubat na hindi pa nababayaran ng lungsod at mga kuweba na mas matanda pa sa mga krus ng Kastila. Sa taas ng mga bundok ng Cordillera, may mga kwentong hindi na isusulat pero paulit-ulit na binubulong ng hangin tungkol sa mga espiritu ng mga ninuno, mga mandirigmang namatay para sa lupa pero hindi kailanman lumisan. Marami sa mga kwentong ito hindi mo mababasa sa aklat, pero kung uupo ka sa tabi ng isang matandang mumbaki at makikinig ng tahimik, malalaman mong may mga liwanag sa gabi na hindi mo dapat habulin. Ang kwentong ito ay isa sa mga bulong, isang lihim na pinasa-pasa mula sa lolo, sa apo, hanggang sa henerasyong halos nakalibot na. Base sa mga paniniwala ng mga taga-Benguet at Ifugao, sa mga ritual ng Kanyaw, sa mga bantay ng kagubatan, at sa tunay na trahedya ng mga bundok na winasak ng mga dayuhang makina. At ngayon, babahagi ko sa inyo ang kwento ng huling tag-init o summer ko kasama si Tatang Dulnuan, isang matandang mumbaki, at ang mga alitaptap na naging pula. Pero teka, bago natin umpisahan ang kwento, kung bago ka sa channel na to, welcome sa'yo. Dito sa Dilaw na Kandila, nagbabahagi kami ng mga kwentong kababalaghan, mga kwentong base sa totoong pangyayari, minsan totoong kwento, mga true crimes, pero lahat may twist na visuals na parang binabasa mong comics noong dekada 90. Kung fan ka ng mga kwentong nakakakilabot, madilim na kasaysayan o mga alamat na halos hindi na pinag-uusapan, nandito ka sa tamang channel. Nag-upload kami 3 beses kada linggo. Kaya kung gusto mong samahan kami sa dilim, buksan mo ang pandinig mo at huwag kang kikipo. Simulan na natin ang kwento. Ako nga pala si Elmer, o mas kilala sa palayaw na Igan. Noong ako ay 12 anyos pa lang, isang tag-init o sabihin nating summer para mas pamilyar, ipinadala ako ng nanay ko sa Benguet, o yung tipong pinagpakasyon niya ako sa pinagmulan niyang baryo. Wala raw magbabantay sa akin sa Maynila kasi busy sila sa trabaho, at sayang naman ang bakasyon kung puro TV lang ang kaharap ko. At saka matagal nang hindi nakikita ni Tatang Dulnuan ang apo niya. Ako, ang nag-iisa niyang apo. Hindi ko pa siya kilala. Hindi ko rin siya maalala. Pero kilala siya ng lahat sa aming lahi. Isang mumbaki. Isang tagapag-ugnay sa mga ninuno. Isang bantay ng kagubatan. Isang mandirigma. Ang bahay niya ay nasa dulo ng isang bangin, parang nakapatong sa balikat ng bundok. Walang katabing bahay, walang kuryente, walang signal. Sa gabi, puro kuliglig at huni ng ibon ang maririnig. Pero ang pinakatumatak sa paningin ko o sa memorya ko ay ang mga liwanag. Ang liwanag ng mga alitaptap. Pagkatapos naming maghapunan mula sa nilagang gabi at pinikpikang pato, umupo kami sa harap ng bintana. Tahimik lang siya. Yung klase ng katahimikan na hindi nakakabingi.
Parang panata. Very peaceful. Pagtingin mo sa labas, daang-daang alitaptap ang nagliliwanag sa dilim. Parang mga bituin na naligaw sa gubat. Sabi ni Tatang habang nakatingin sa kanila, pag ginto ang kulay ng mga alitaptap, mapayapa. Pero pag namula, may nag-aambang panganib o galit ang mga ninuno. Hindi ko agad naintindihan. Ngumiti lang ako at nauna na akong matulog. Kinabukasan, maaga pa lang, sinamahan ako ni Tatang maghakot o mag-igib ng tubig mula sa isang sapa. Tahimik pa rin siya. Pero mula sa mga galaw niya, alam mong matanda na siya. Mahina ang likod, mabagal ang hakbak. Pero may bigat ang presensya. Alam mong safe ka pag kasama mo siya. Alam mong maaasahan mo siya kahit mukhang uugod-ugod na siya. Sa may likod ng bahay niya, may lumang puno ng balete. Sa ilalim noon may altar na gawa sa bato at kahoy. May mga tansan, bulaklak at butil ng palay. Doon siya nag-aalay ng dahon, sinindihang mga insenso at mga panalangin sa salitang hindi ko maintindihan. Laking Manila kasi ako. Hindi ko alam ang dialect nila sa Benguet. Pagkatapos noon, tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Una niyang salita sa akin mula kahapon. Kailangan mong matutong makinig, Igan. Hindi lahat ng tinig ay salita, sabi niya. Nung hapon, umupo ulit kami sa gilid ng apoy. Sa bakuran lang ng bahay niya. Nagbukas siya ng isang lumang lata na may laman na ginisang palapa at tinapay. Habang ngumunguya, bigla siyang nagkwento. Alam mo ba kung ano ang mga alitaptap? Sabi niya. Umiling lang ako. Bago pa tayo ginising ng mga praile, bago pa may simbahan o kalsada, may mga mandirigma tayong bantay ng lupa. Mga pinuno, mga mangangaso, hindi lang ng mga hayop kundi ng mga tao. Mga leader ng tribo. Kapag namatay sila, hindi sila umaalis. Nagiging liwanag sila sa gabi. At yun ang mga alitaptap. Bantay sila ng mga sagradong lugar, ng mga bundok, ng mga kuweba, ng mga kagubatan. Pag sumama ang loob nila, nagiging pula sila. Sabi ni Tatang. Hindi ko alam kung pananakot ba o kwento para lang pampatulog. Pero nang gabing yon, dumungaw ako sa bintana at nakita ko daang-daang alitaptap. Dilaw ang liwanag. Ang sarap panoorin, parang mga gumagalaw na bituin. Parang may patagong paghinga ang kagubatan. Gabi-gabi yun ang pampatulog ko, ang panoorin ang mga alitaptap mula sa bintana ng kwarto ko. Lumipas ang ilang araw na ganon, tahimik, may ritmo. Unti-unti na akong nasasanay sa buhay baryo. Tahimik, very peaceful, very fresh at masaya. Kung pagkapayapa lang ang pag-uusapan, napakalayo ng ambience dito sa Maynila. Araw-araw, gigising ng maaga, mag-iigib ng tubig, mag-aalay sa puno, tapos babalik. Minsan, kasama sa araw-araw na gawain ay ang pag-iensayo namin ni Tatang ng arnis o eskrema. Kahit ganun si Tatang, magaling siya. Solid ang mga galaw niya. May ritmo, parang sumasayaw lang pero very accurate at may puwersa. Pero isang hapon, habang pauwi kami, may narinig kaming tunog na hindi dapat naroroon. Rumbling, gulong, makina. Pagtingin namin mula sa mataas na bahagi ng bundok, may mga dumadaan na mga truck sa paanan, mga kontraktor at madaming manggagawa. May mga hawak na kanya-kanyang equipments tulad ng chainsaw at iba pa. Hindi nagsalita si Tatang, napakunot lang ang noo niya at biglang naging matikas ang tindig. At nakita ko ang kamay niyang nakatikom. Pagkaraan ng ilang gabi,
Habang nakahiga ako sa banig, nagigising ako. Parang may kumakaluskos sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at nakita ko sila. Ang mga alitaptap, hindi na sila dilaw, hindi rin puti, pula. Matingkad, naglalagablab, hindi iilan kundi daan-daan. Lumulutang sa ere, tila bumabalot sa mga puno. Kinabukasan, hindi na ako nakatiis. Nagtanong ako, "Tang, bakit pula? Bakit pula yung mga alitaptap kagabi? Hindi sila magandang pagmasdan. Hindi rin sila gumagalaw." Tahimik lang siya habang tinatahi ang beads na kanyang ritual na kasuotan. "Nagluluksa na sila," sabi niya. Hindi ko pa alam, pero sa mga sumunod na araw, doon na nagsimula ang paglagas ng mga tao. Isa natagpuan sa gilid ng bangin, nakatingala. Yung mata nakadilat, yung bibig puno ng lupa. Meron pang isa na nawawala hanggang ngayon. Pero ang pinaka-kakaiba, yung pinupuntahan namin ni Tatang na kuweba na mayroong mga bungo. Nag-iba yung mga pwesto nila. Ang mga bungo sa kuweba hindi na nakaharap palabas. Lahat sila ngayon nakatingin sa loob. Dahil sa mga pangyayari, hindi na bumalik sa baryo ang ilan sa mga manggagawa. Ang sabi ng foreman, baka raw nagsilayas na natakot sa trabaho, sa lamig, o dahil sa mga nangyayari. O natakot sa mga tao, lalo na sa tribo. Kasi sa totoo lang, iba ang kinikimkim ng mga taga rito. Isa sa mga minero, si Manong Roel, lasing daw nung gabing nawala. Ayon sa kasama niya, nagsisigarilyo raw ito sa harap mismo ng kuweba ng mga ninuno. Tumatawa pa raw ito ng malakas, sabay umiinom. "Walang multo sa gubad na to. Lahat ng yan, imbento lang ng matatanda. Tinatakot lang tayo," sabi niya. Yun ang narinig nung kasamaan niya. Tapos umalis na siya. Niiwan na raw siya dun. Kinabukasan, wala na siya. 1 linggo ang lumipas bago siya natagpuan, hindi sa gubat, kundi sa ilog, paibaba sa minahan. Nakahandusay, nakabuka ang bibig, punong-puno ng putik. Ang mga mata parang nanlilisik pa rin. Hindi na biro ang takot sa baryo. Ang mga bata hindi na pinapalabas ng bahay pagdapit hapon. Ang mga matatanda nag-uusap sa ilalim ng kanilang mga hininga. Pero walang humaharap, walang kumikibo ng tahasan. Maliban kay Tatang. Isang araw, sinamahan ko siyang bumaba sa barangay hall. May emergency meeting raw tungkol sa kaguluhan sa minahan. Ang mga opisyal nakapolo, nakaupo sa plastik na silya. May hawak na papel. Sa likod nila nakatayo ang ilang lalaki. Matitikas ang katawan. Pawang hindi taga rito. Nasa mga mata nila ang yabang ng may permiso. Yung mga kontraktor, sila yun. Pumasok si Tatang na parang hindi nababahala. Wala siyang dalang papel. Wala siyang hawak na mikropono. Pero nung siya na ang nagsalita, lahat ay natahimik. Yung uugod-ugod kong Tatang, first time kong nakita yung ganong side niya. Ang gubat na yan ay may pangalan. Hindi lang basta lupa yan. May bantay yan. May tugo dyan. Prinotektahan ng mga ninuno namin yan. Kung iniisip nyo na pwede lang kayo maghukay dyan ng basta-basta na dahil sa isang papel na hawak nyo, nagkakamali kayo, sabi ng Tatang ko. May ilan sa mga opisyal na pailing. Yung isa pabulong pang nagbiro. "Sayang naman kung may ginto nga dyan, tapos natatakot lang tayo sa mga ganyang pagbabanta."
narinig ni Tatang yung bulong pero ngumiti lang siya. Pero yung ngiting yun may bigat. Ha! Sige, ipagpatuloy nyo lang. Huwag nyong sabihin hindi ko kayo binalaan, sabi niya. Pag uwi namin, hindi ko na siya nilapitan. Pero napansin ko binuksan niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng altar. May laman. Yung damit na hindi ko pa nakikita. May bordang ginto at kwintas na gawa sa buto at bato. Inilatag niya sa gilid ng banig. Tapos, naupo siya. Tahimik lang. Tang, tanong ko. Ano yan? Ito ang damit ng pagluluksa, sabi niya. Bakit? Sinong niluluksa mo? Sabi ko. Tumingin siya sa akin, seryoso. Walang emosyon. Parang ramdam mo ang lungkot sa likod ng mga mata niya. Nung gabi rin yun, hindi na lang sa labas ng gubat ang mga alitaptap. Lumapit sila sa may bintana ng bahay namin. Mga pulang liwanag na parang sinadyang mag-ipon. Na nagtipon-tipon sila, parang may sarili silang utak. Lumapit sila sa bahay. Hindi sila kumikilos gaya ng dati. Hindi sila masigla. Hindi rin sila parang naglalaro. Parang nakapantay lang. Kinabukasan, isa pang balita ang bumungad. Isang driver ng bulldozer natagpuan sa loob ng kuweba. Hindi na siya humihinga. Pero may kakaiba. Hindi siya nasugatan, hindi rin siya duguan. Pero ang mga bungo, lahat nakatingin sa kanya. Lahat parang umiikot sa katawan niya. Wala nang gustong lumapit. Nagsimula nang mag-impake ang ilan sa mga taga-baryo dahil sa takot. Lumikas ang ilang pamilya, lalo na yung mga malalapit sa kagubatan at doon mismo malapit sa kuweba. Pero si Tatang, hindi siya umalis. Kahit anong pakiusap ko. Tang, alis tayo. Kakatakot na rito. Umiling siya. Hindi ako iniwan ng mga ninuno ko nung ako ay bata pa. Hindi ko sila iiwan ngayong matanda na ako, sabi niya. Tapos tumingin siya sa bintana. Naalala pa nila ako. Hindi nila ako sasaktan, sabi niya. Isang gabi, umuulan ng malakas, pati hangin malakas. Umahampas sa bubong namin. Ang mga litaptap hindi ko akalaing lalabas sa mga ganong panahon. Hindi sila tinatangay ng hangin. Lahat sila nagsilabasan, pulang-pula. Parang ilaw ng sunog. Nakaupo si Tatang sa tabi ng bintana. Suot ang ritual na kasuotan niya. Parang damit ng mga mandirigma. Wala siyang dalang payong. Wala siyang dalang anuman nung lumabas siya. Hindi siya nagpaalam. Pero bago siya tumalikod, bumulong siya sa akin. Pagkatapos ng lahat, nakong, makikinig sila sa'yo. At dapat makinig ka rin sa kanila. Tapos naglakad siya sa ulan. Ang ginawa ko, dali-dali akong kumuha ng tsinelas sa likod ng kusina namin. Pero nung pagbalik ko sa pintuan, nawala na si Tatang. Napakabilis. Tumakbo pa ako sa lagay na yon. Ganong kabilis na wala si Tatang. Hindi ako nakatulog sa gabing yon. Sa kakaantay kay Tatang, mag-isa ako sa bahay. Kinabukasan, maaga pa lang, may umiiyak na sa labas. Isang matandang babae ang naglakad papalapit sa bahay. Bitbit ang isang lamparang may basag na salamin. Hindi ko agad naintindihan pero sinundan ko siya. Papunta siya sa kuweba. At doon nakita ko si Tatang. Nakaupo, parang natutulog. Pero may nakatusok sa dibdib niya. Hindi sibat, hindi espada, kundi ugat. Ugat ng punong galing sa loob ng kuweba. Tila kumapang mula sa lupa at tuluyang tumagos sa puso niya. Pero hindi siya mukhang nasaktan. May ngiti sa labi niya. Payapa, parang may natapos na responsibilidad. Walang gustong lumapit pero lahat
nananahimik. Ang mga litap-tap na nasa itaas niya, libo-libo, pula pa rin. Pero hindi nagalit ang dalang liwanag. Parang inaalayan siya ng huling pagbati. Wala akong magawa. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makapagsalita. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko at halo-halong katanungan. Bakit ganun? Bigla na lang naging ganun ang reaksyon ni Tatang. Bigla siyang nawala. Tapos, matatagpuan ko siyang patay. Imposibleng nagpakamatay siya. Imposible ring may papatay sa kanya. Napakabait ni Tatang. Matulungin siya at walang kagalit. Pero bakit ganun? Hindi nagtagal, dinala siya ng ilang mga matatanda. Hindi sa sementeryo, kundi sa ilalim ng balete kung saan siya laging nag-aalay. Hindi siya inilibing. Binalutan lang siya ng kumot at pinahiga doon. Sabi ng matatanda, ganun daw sila doon. Minsan pa nga sa ilalim lang ng bahay pinapaupo ang mga yumao nilang kamag-anak, lalo na yung mga matatanda. Walang kabaong, walang lapida. Pero hanggang ngayon, kahit sinong lumapit sa puno, may nararamdamang kilabot. Andun pa rin yung bangkay ni Tatang, pero parang mummified na siya. At sa gabi, isang tumpok ng pulang alitaptap ang palaging umiikot sa lugar. Parang hindi tuluyang nawala si Tatang. Andun pa rin yung katawan niya, pero yung espiritu niya parang andun din. Matapos ang libing, halos 1 linggo na lang ako sa bundok. Hindi muna ako umuwi sa Manila. Ayaw ng diwa kong umuwi muna sa Manila. Maikli ang pinagsamahan namin ni Tatang, pero nangulila ako. Pero kahit ganun, umuwi pa rin ako kasi bata pa ako noon. 12 anyos pa lang ako, hindi ako pwedeng mag-stay doon. Nung nasa Manila na ako, syempre yung gabi doon lagi maingay. Pero tahimik ang gabi ko. Pero yung tahimik ng gabi, hindi ito yung tahimik na nakakagaan ng dibdib. Parang may kulang o may naiwang tanong na hindi agad masasagot. Lumipas ang ilang taon. Binata na ako. Paminsan-minsan bumabalik ako sa bahay ni Tatang. Hindi ko na nakikita ang mga litap-tap simula nung pumanaw si Tatang. Pero isang gabi, bago ako bumaba pabalik sa lungsod, nangyari ito. Brownout. Biglaan. Walang ulan, walang hangin. Pero biglang namatay ang ilaw ng buong baryo. Hindi ko alam kung anong oras na noon, pero madilim ang paligid. Dahil sanay na ako sa dilim, hindi ako agad natakot. Tahimik lang ako sa loob ng lumang bahay ni Tatang. Hanggang sa may mga liwanag na muling lumitaw sa kisame, sa paligid ng mga dingding at sa sahig, mga alitap-tap. Hindi daan-daan tulad ng dati pero sapat para mapuno ng liwanag ang buong bahay. Pero hindi sila dilaw, hindi rin sila pula. Ang liwanag nila ay kulay kahel, parang sinag ng araw sa dapit hapon. Tumingala ako, tahimik, parang hindi ako nag-iisa. Napalunok ako, tapos bigla na lang tumulo ang mga luha ko. Tapos dumilim ang paligid. Hindi dahil sa liwanag, kundi dahil pumikit ako. At doon ko nakita ang pangitain. Biglang imaheng pumasok sa utak ko. Nasa loob ako ng kuweba, pero hindi ito madilim. May mga apoy sa paligid. Hindi kandila, kundi mga pusong nagliliyab. Isang bilog ng mga lalaki, lahat may tattoo sa dibdib, sa tagiliran, sa braso, sa paa, pati sa muka. Lahat matanda. Lahat ay tila isang mandirigma. Nasa gitna nila si Tatang. Nakaupo siya, nakangiti. Walang sugat. At nang tumingin siya sa akin, parang nagliwanag palalo ang paligid. Panahon na ikat. Alam mo na ang daan.
Ikaw na ang magsalita para sa amin. Yun ang narinig ko. Pagdilat ko, nasa banig pa rin ako. Pero may isang bagay na nakapatong sa dibdib ko. Isang piraso ng kahoy galing sa balete. At sa palad ko, may lupa. Basa pa. At sa paglabas ko ng bahay, may mga bakas ng paa. Papasok, hindi palabas. Lumipas ang maraming taon. Umalis ako ng bundok ng panahong iyon. Pero hindi ako tuluyang bumitaw. Habang tumatanda ako, paulit-ulit bumabalik ang mga alaala. Ang amoy ng insenso, ang tunog ng kuliglig, ang liwanag ng mga alitaptap. Ngayon ay isa na akong aktivista. Lumalaban ako kontra sa illegal logging at deforestation, pati na rin sa illegal mining, pero sa legal na paraan. Nagsusulat ako ng mga articles at minsan nagle-lecture ako sa mga universidad at nagsasagawa ng mga seminars para labanan ang climate change at iba pa. Minsan bumabalik pa rin ako sa bundok para magbakasyon mag-isa, para sa peaceful escape, para mag-relax sa bahay ni Tatang. Patay na ang ilang matatandang kakilala o kabatch ni Tatang. Iniwan na ng marami ang lugar. Hindi na kasing dami ng dati ang mga bahay. Pero ang gubat ang doon pa rin. Yung kuweba ang doon pa rin. Yung balete, nakatayo pa rin. Yung mga bungo, andun pa rin. Nagpatayo ako ng maliit na kubo sa tabi ng lumang bahay ni Tatang. Sa bawat dapit hapon, nagsisindi ako ng insenso. Nag-aalay ako ng palay. At nagsisimula akong magkwento sa mga batang naliligaw o sa mga kabataang gustong makinig. Tinuturuan ko sila ng mga ilang salita ng lumang wika. Inaalala namin ang mga alamat at mga awit at mga pangako. Ang mga kultura na hindi dapat kalimutan. Sa gabi, minsan lumilitaw ulit yung mga alitaptap. Minsan dilaw, minsan pula. Pero laging sapat para maalala kong hindi ako nag-iisa. At may mga gabi, kapag may mga dayong masyadong lumalapit sa gubat, minsan mga hikers, minsan may mga masamang balak. May nagsasabing may lalaki raw na biglang lumilitaw sa gilid ng mga puno. Kalbo, may tattoo sa katawan. Tahimik lang siya pero nakapalibot sa kanya ang mga pulang alitaptap. Hindi siya nagagalit pero kapag hindi ka lumayo agad, saka lang siya mag-aapoy. At sa mga batang tinuturuan ko, palagi kong sinasabi, huwag niyong tignan ang alitaptap para lang sa liwanag nila. Tignan niyo sila bilang paalala. Yan ang mga ninuno natin. Naninirahan sila sa mga puno tulad ng mga balete at iba pang mga puno. Kaya huwag mong gagambalahin, huwag niyong sisirain ang mga bahay nila. May mga ilaw na nagbibigay ng gabay at may mga ilaw na nagpapaalala ng galit ng nakaraan. Kung may matututunan tayo sa kwentong ito yon. Hindi lahat ng tahimik ay payapa. Minsan ang mga bundok ay sumisigaw sa katahimikan. At ang liwanag ng mga ninuno ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Ang mga alitaptap ni Tatang ay kwento ng lupa, ng mga lupang ipinagtanggol at prinotektahan ng mga ninuno natin kung saan sila lumaki at namuhay noon. Kwento ng pagkakalimot at pag-aalala. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Napaka-interesting, no? Mga alitaptap ni Tatang, isang kwentong tungkol sa pagrespeto sa lupa, sa gubat, sa kultura, at sa mga alaala ng mga nauna sa atin. Totoo man o hindi, may mga bahagi sa kwento na para bang matagal na nating alam. Pero ngayon lang ulit naaalala. Ano sa tingin nyo? Gusto nyo ba ng ganitong usapan? Huwag kalimutan mag-subscribe. Nagbabahagi kami ng creepy, real-life horror at mystery stories 3 times a week. Kung gusto nyo rin ng mga solid, immersive storytelling na may halong kasaysayan, kababalaghan at kultura, nandito lang yan sa Dilaw na Kandila. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Good night.